Ouch! Nagsisimula pa lang nga siya sa cooking lessons niya, ay nasugatan na siya. She put pressure on the cut on her finger. Ano ba, balak mo pa yatang lagyan ng dugo mo ang adobo? Sabi ni Gio na nasa tabi na niya. Shut up! Inirapan niya ito at naglakad na siya papunta sa sink para hugasan ang sugat niya. Pinatulo niya ang faucet. Sumunod si Gio at pumwesto sa kanyang tabi. Before she could place her finger under the running water ay hawak nito ang kamay niya. At buong panahong nililinis niya ang sugat ay hindi yun binitawan ni Gio. You can let go of my hand now, Vivian said. Hindi na siya komportable sa init na dala ng paghawak ng kamay ng lalaki sa kanya. Tumangala siya dito at mali ang ginawa niya dahil parang may magnet ang mga mata nito at hindi niya maialis ang tingin dito. Nanatiling nakatutok lamang sa mga mata nito ang paningin niya, hanggang sa bumaba ang mukha ni Gio. Ang alam na lang niya ay nakadikit na ang mga labi nito sa kanya. Iyon ang una niyang halik. At hindi naman pala katulad ng sabi ng mga kaklase niya na may makikita siyang mga bituin dahil kahit nakapikit ang mga mata niya, ang gwapong mukha ni Gio ang naiisip niya. Ang isang kamay nito ay nakapaikot na sa kanyang baywang. Hiniling niyang di na matapos ang sandaling iyon pero si Gio mismo ang lumayo sa kanya. I'm sorry, he said abruptly. Ewan niya kung ganoon kabilaslam everyone ang lungkot sa mukha niya nang humingi ito ng paumanhin pero nataranta ito sa pagpapaliwanag. I'm not sorry that isang kissed you. It's just that. Natampol nito ang noo. Okay, let us just forget it. I have a medicine kit. Let's treat your wound first bago ka magpatuloy sa pagluluto. Nakabawi kaagad ito sa pagkataranta gayong siya ay hindi pa rin nakaka-recover sa ginawa nitong paghalik sa kanya. He kissed her and he said sorry after kissing her. Mas gamulo ang isipan ni Vivian nang sinabi nito na hindi para sa panghahalik nito ang paumanhin. Mahirap sundin ang mga utos nito, pero mas hirap siyang maintindihan si Gio. Saan ba talaga tayo pupunta? Naiinip na tanong ni Gio kay Vivian. Kanina pa sila paikot-ikot sa eskinitang iyon. Inutusan siya ng dalaga na lumiko sa isa pang eskinita. Ilang sandali pa ay puro talahiban na lang ang nadadaanan nila. Hanggang sa nasa harapan na sila ng isang malaking gate. Munting tahanan. Iyon ang nabasa niyang nakasulat sa malaking arko sa itaas ng gate. Bumusina si Vivian. Napailing na lang ang binata rito. Hindi ba ito pwedeng makisuyo na bumusina siya total siya ang nasa manibela? Ilang sandali pa ay bumukas na ang gate. Isang matandang babae na sa tingin ni Gio ay nasa 40 anyos ang nagbukas ng gate para sa kanila. Isinara rin nito iyon pagkatapos. Isang malawak na hardin at malaking bahay ang nasal-ayan ng binata. Eksaktong naipark ni Gio ang sasakyan ay excited na bumaba kaagad si Vivian. Sinalubong sila ng mga batang sa tingin niya ay nasa 3 hanggang 10 taong gulang ang edad. Narinig ng binata kung paano kinulit ng mga bata si Vivian. Nakangiting sinagot ng dalaga ang mga tanong ng mga ito. Ibang Vivian ang nakikita ni Gio. Nitong mga nakaraang araw, lahat ng nakikita niya sa dalaga ay maganda. Nang gawin ni Vivian na katawa-tawa ang mukha nito para lang mapangiti ang batang umiiyak ay maganda pa rin ito sa tingin niya. Teka, humahanga na ba siya rito? Kung iisipin ay marami pang babae ang mas maganda kaysa rito. Pero bakit habang tinitingnan niya kung paano makitungo si Vivian sa mga bata ay nagkakaroon na siya ng bagong definisyon ng maganda? Inalis niya ang mga matang nakatutok dito nang makitang papalapit na ito at ang mga bata sa kinatatayuan niya. Siya si Kuya Gio, magpakilala kayo sa kanya. Ikaw muna, liit. Itinuro ni Vivian ang isang cute na batang babae. Nagpakilala ito at sumunod sa pagpapakilala ang iba pa. Napansin niyang may kanikanyang palayaw ang mga bata. Matapos iyon ay iniwan siya ni Vivian sa mga bata. Sumama ito sa babaeng nagbukas ng gate sa pagpasok sa malaking bahay. Nakipaglaro si Gio sa mga bata. Nang mapagod ay sinabi niyang magkwentuhan na lamang sila. At hindi kwentuhan ang nangyari dahil panay sagot sa mga tanong ng binata ang maririnig inula sa mga bata. Alam mo, Kuya Gio, simula nang dalhin kami ni Ate Vivian dito ay ngayon pa lang siya nagdala ng kaibigan, aniliit. Ang Ate Vivian niyo ba ang nagdala sa inyo lahat dito? Curious na tanong niya. Sabay-sabay na tumanggo ang mga bata. Nitong mga nakaraang araw ay nakita niya kung paano subukan ni Vivian na pahabain ang pasensya. Nito, nabawasan din ang pagmamaldita ng dalaga.
At higit sa lahat ay nakita niya kung paano ito nagsikap na matutunan ang mga gawaing bahay. Ngayon naman ay nakita niya ang itinatagong kabutihan nito. Sino ba siya sa akala niya? Vivian was a better person than him. Mas mabuti itong tao kaysa sa sinuman na nakilala niya. Nagkakamali ang lahat na nag-aakalang wala itong nalalaman sa buhay kundi mag-inarte. Siya po ang nagsisilbing nanay, ate, tatay at kuya naming lahat. Voluntaryong komento ng batang lalaki na may palayaw na kulot dahil sa kulot na buhok nito. Nasaan ang pamilya ninyo? Hindi napigil ang itanong ni Gio. Nasa heaven na ang nanay at tatay ko, sagot ni Kulot. Ikaw, bilang niya sa katabi nitong batang babae. Sa kalye na po ako lumaki, kuya, sagot ni Cream. Ibig sabihin nun ay ang ate Vivian niyo ang nagtutusto sa mga kailangan ninyo. Di makapaniwalang tanong niya. Ang pagkakaalam niya kasi ay gastador si Vivian kaya imposibleng nagagawa nitong magtabi ng pera para sa mga batang ito. Nakaabot nga sa kanya ang balita na ipinakancel ng mga magulang ng dalaga ang credit card nito sa loob ng 3 buwan dahil umabot ng 50,000 ang bill nito sa loob ng 1 araw lang. Nakarinig sila ng pagtikim. Mukhang napapasarap na ang kwentuhan ninyo, napalingon ang lahat kay Vivian. Hindi niya namalayang nakalapit na sa kanila ang dalaga. Kasama pa rin nito ang matandang babae. Tumayo ang mga bata mula sa pagkakaupo sa damuhan. Gayon na rin ang ginawa ni Gio. Ipinakilala ni Vivian si Gio kay Manang Celia. Magiliw ang naging pagtanggap ng matanda sa kanya. Sabay-sabay silang pumasok sa bahay. Handa na raw ang merienda. Nang marinig ang tungkol sa pagkain ay mabilis na nagsitakbuhan ang mga bata. Nagpahuli na sina Vivian at Gio. I didn't know that you are a philanthropist, biro ni Gio. Good thing I have credit cards, mister. And I have friends na handa ring tumulong. Hindi ko nga lang sila mapilit pa na sumama rito, pero alam kong darating din sila doon. Sorry, Vivian, and thank you for bringing me here, sinserong sabi ng binata. Thank you for giving me the courage to bring you here, Vivian said. Pinakatitigan siya nito. Nabigla ang dalaga nang hawakan ni Gio ang kamay nito. Hindi niya yun binitawan hanggang sa umabot sila sa komedor na puno ng kulitan ng mga kumakaing bata. Ika-4 na linggo na ng team-up nila ni Gio at sa loob ng panahong iyon ay hindi na inis ang nararamdaman ni Vivian para sa binata. Nakikita na rin niya ang beauty na idudulot ng mga tasks nito para sa kanya. Ngayon ay may usapan sila ni Gio na magkikita sa poolside. Naabutan niya itong kakaahon lang mula sa pag-eensayo sa paglangoy. The man was wearing trunks. And water was dripping from his perfectly trimmed body. Fine hairs trailed down his abdomen. Ipinitik ni Gio ang mga daliri nito sa tapat ng walang kakurap-kurap niyang mga mata. Prinsesa, baka matuno ako niyan. Kawawa naman ang mga kabaro mo, naaaliw na panunokso nito. Naiinis sa sariling tumalikod siya rito. Nasisiraan na siguro siya ng bait. Gosh, she was so transparent. Kahit sino sigurong nakakita sa kanya ng mga oras na iyon ay mababasa ang nakasulat sa mga mata ni Vivian. Napapitlag siya nang maramdaman ang pag-akbay ni Gio sa kanya. He was still in his trunks, for goodness sake. At ramdam niya ang basa nitong katawan na nakadikit sa kanya. Pasalamat siya at wala na siyang klase. Hindi nakapagsalita si Vivian sa pagkabigla. Oy, nagtatampo ang prinsesa. Ngayon lang niya napansin na wala na ang sarcasm sa boses nito sa tuwing tinatawag siya nitong prinsesa. Kain tayo, imbita nito. Magpapatiuna na sana siya rito para bumili ng pagkain at para na rin lumayo sa nagbabadyang tukso ng hawakan siya ni Gio sa braso. Saan ka na pupunta? Bibili ng pagkain, papilosopong sagot niya. Gusto mong kumain, di ba? Paano ka bibili sa kantin? Nakahubad ka pa. Sinabi ko ba na bumili ka na? Pinangungunuhan mo na ang teacher mo ngayon, ha? Hindi atse ang hanap ni Andrew. Wait for me at sabay na tayong kumain sa kantin. Nakakawalang ganang kumain ng mag-isa. Magsa-shower lang ako. Sa kantin ay ramdam ni Vivian ang mga matang nakatingin sa kanila. She used to go there para abangan si Andrew pero heto at ang kasama niya ngayon ay ang lalaking ipinahiya niya sa harapan ng marami sa mismong lugar na iyon. Cook for me this weekend, Gio said. Nagtaka si Vivian sa pakisuyo na nasa tono ng lalaki kahit walang please sa sinabi nito. Ano naman ang ipapaluto mo? Adobo.
Dalhin natin sa mga bata. Mag-picnic tayo. Nag-isip pa siya kunwari, sige na, pamimilit ni Gio. Okay, sang-ayon niya. After the competition tomorrow ay may party sa Burrito the next day. Sama ka, sabi nito. What time? 6 p.m. Let's meet there na lang dahil sisunduan ko pa si mama sa airport. Muntik na niyang malimutan na uuwi nga pala ang mama ni Gio from attending a 2-week convention in Singapore. She had already met her Tito Franco and Joe's older brother and younger sister. The meeting was as unexpected as it was pleasant. Ang hindi niya alam ay kung ano ang nak-e ni Gio at ipinakilala siya sa pamilya nito. Ewan, baka tinopak lang ang magaling niyang teacher. Basta, ang mama na lamang ni Gio ang di pa niya nakakaharap. Okay, sabi ni Vivian. Is something bothering you? Napaangat ang mukha niya mula sa kinakain para tingnan ang mukha nito. Mukha ba akong may problema? Baka may mga sekreto ka, kapulyohan o iba pang kabaitang hindi ko pa alam. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Kahit anong isip niya siguro ay wala na siyang may kukwento rito. Dinala na niya si Gio sa ginawa niyang shelter para sa 7 bata na napulot niya. Siguradong nakarating na ito ang lahat ng kwentong umiikot tungkol sa kanya sa unibersidad. Wala na siyang balak idagdag doon. Wala, sa tingin mo may problema ako. Sa tingin mo ba pwede akong maging ideal man mo sa halip na si Andrew? Nasamid si Vivian sa sinabi ni Gio. Sinalat niya ang noo ito. Baka kasi may lagnat lang ito. But he seemed fine. Nagbibiro ka ba? I'm serious. He held her gaze and his eyes spoke of sincerity. Kahit na oo ang gusto niyang isagot ay pinairal ni Vivian ang katinuan. Paano kung mapabilang lamang siya sa mga babaeng nahuhumaling kay Gio pero wala ring kahihinatnan? At di ba si Megan ang gusto nito? Ibig bang sabihin, sumusuko na ito sa babae? At siya na lang, ganoon ba? Second best, tatanggapin ba niya kahit alam niyang pangalawa lang siya kay Gio dahil hindi nito makuha ang totoong gusto nito? Ang rason lang kung bakit magkasama sila ng mga nagdaang araw ay dahil kailangan nila ang tulong ng isa't isa. They had better stick to the plan. Gio made her a better person. Hindi na siya interesado kay Andrew, pero tutulungan niya si Gio na makuha ang pag-ibig ni Megan. Have I ever told you that you are a lovely person? He asked. Hindi yan ang sinabi mo sa akin before. Well, I got to know you better. My opinion has changed. Naniniwala ka ba? Hindi. Naaapektuhan ka na ba ng charm ko, Mr. Montemayor? Nakakalimutan mo na ba na hindi ako ang ideal woman mo? You want someone beautiful but simple. Si Megan. Remember, iyong babaeng may alam sa buhay at maipagmamalaki mo. You don't think papasak ang ideal woman ko. Iniisip mong di kita maipagmamalaki. Papasa ba ako kahit hindi ako clone ni Megan? You two are different, I admit. You speak out your ideas and you don't care even if others take it the wrong way. You will do everything to get what you want, to have your own way, pero hindi ibig sabihin noon na brat katulad ng sinasabi ng iba at ng inakala ko. You can't do household chores, but it's not because you don't want to. Lumaki ka lang kasi na pinagsisilbihan. You're usually very short-tempered, but you are very patient when you are dealing with kids. Touching, pero wala sa sinabi ni Gio ang gustong marinig ng bata niyang puso. You are right, magkaiba kami ni Megan. You like her samantalang ako, pinilit mo lang ang sarili mo na pakisamahan ako dahil kailangan mo ang tulong ko. Matagumpay niyang naitago ang lungkot na nararamdaman. Hindi na nagsalita pa si Gio at maging siya ay hindi na rin naglakas loob pa na umimik. Nauna nang umuwi kay Vivian ang mga kaibigan niyang sina Jessica at Kate. Gusto siyang isabay ng mga ito pero nagpasalamat lang siya at sinabing may kailangan pa siyang gawin. Hinihintay niya si Gio dahil sinabi nitong isasabay siya nito pag-uwi. Dadaanan daw nila ang mga bata. Mukhang napamahal na ang mga bata kay Gio. Nakadama si Vivian ng tuwa, pero kasabay niyon ay natakot siya. Mahirap na hindi lang ang puso niya kundi pati na rin ang loob ng mga bata ay makuha ni Gio. 1 buwan lang ang kasunduan nila nito. Pagkatapos ay kay Megan na matutuon ang atensyon nito at siya naman ay kay Phew. Maliman pero nag-shift yata ng 180 degrees ang puso niya,
dahil sa puntong iyon ay hinihiling niya na hindi lang isang buwan mapalapit kay Gio. Ipinilig niya ang kanyang ulo upang iwaksi ang masamang ideya na nasa isipan niya. Minabuti na muna ni Vivian na mag-solve ng problem sa math subject niya. Inilabas niya ang notebook at ballpen at ipinatong iyon sa mesa sa kanyang harapan. Nasa study area siya ng college department. Walang pasok sa susunod na linggo dahil foundation week ng university pero nagpapa-homework pa rin ang magaling niyang teacher. Kainis. Hoy, nandito pa rin ang bagets. Nang magangat siya ng paningin ay tatlong lalaki na sa tingin niya ay taga-engineering ang nakatayo sa kanyang harapan. Niligpit na ni Vivian ang mga gamit. Tatayo pa lang sana siya nang pigilan siya ng isang lalaki sa balikat kaya napaupo ulit siya. Mukhang hiyang ka na sa kakabisita dito, maangas ito. May hinihintay lang ako. Sinubukan niyang lakipan ng pagtataray ang kanyang boses but she didn't succeed. Kasalanan ni Gio, nabawasan ang kamalditahan niya. Sa susunod na makita ka pa namin dito ay kailangan mo nang magbayad sa amin ng visitor's fee, ha? Sabi ng nasa gitna. At bakit ko gagawin yun? Mahina pala ang pick-up mong ba? May problema ba? Naputol ng tanong nang dumating ang sinasabi ng pinakapangit sa tatlo. Nang lumingon si Vivian ay naroon si Andrew. Sa suot nitong pantalon at black polo ay lalo itong gumwapo. Hinanap niya ang kilig na dati niyang nararamdaman kapag nasa malapit ito. Pero wala. Wala naman, sagot ng una. Napansin lang namin itong si Miss De La Vesca dito sa tambayan namin. Ed, last time I checked, pag-aari pa rin ng university ang inaangkin mong tambayan. Kaya pwede ba, lumayo ka sa girlfriend ko? Sabay-sabay silang napalingon sa pinagmulan ng boses. Nakita nila na naglalakad palapit si Gio. Magkasalubong ang mga kilay nito habang papalapit sa kanila. Ang lalaking nakahawak pa rin sa balikat niya na sa tingin niya ay si Ed ay parang napasong binitiwan siya. Sinenyasan nito ang dalawang kasamahan nito at naglakad na ang tatlo palayo. Agad na lumapit si Gio sa kanya. Tinanguan siya ni Andrew bago ito tumalikod at umalis. Okay ka lang, sinaktan ka ba nila? Tanong ni Gio na hindi na naitago ang pag-aalala habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Girlfriend mo ako, balik tanong niya rito sa halip na sagutin ang katanungan nito. May sinabi ba akong ganon? Hindi tumitingin sa kanya na sagot nito. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Sigurado siya sa narinig niyang pagdeklara ni Gio na girlfriend siya nito, pero bakit nagde-deny ito ngayon? Ba't hindi ka na umimik dyan? Nagdadalawang isip ka kung pagagalitan mo ako o hindi sa pagsisinungaling ko na girlfriend kita dahil nandoon si Andrew. Kahit na maulit pa ang nangyari, ganoon pa rin ang sasabihin ko, Vivian. Nang hindi siya sumagot ay nagpatiuna na ito sa paglalakad. Napagtanto niyang gusto niya ang tunog ng pangalan niya sa mga labi nito, parang pinaikling sweetheart. Nang hindi pa rin siya sumunod dito ay lumingon ito sa kinauupuan niya. Hindi ka ba sasabay sa kin? Parang nagising sa maikling panaginip na isinukbit ni Vivian ang bag at humabol dito. Excited si Vivian dahil siya ang napiling isama ni Gio sa party na bigay ng College of Engineering para sa mga piling estudyante. Humarap siya sa salamin habang hawak ang maliit na bag. She wore a black tube dress na punar-esa niya ng pearl accessories. She was able to maintain a sweet yet sophisticated image. Gaya ng napagkasunduan nila ay sa Burrito Cafe na sila magkikita kaya nagpahatid siya sa driver sa lugar na iyon. Nang makapasok na siya sa venue ay parang gusto na niyang tumakbo pa uwi. As expected, puro college students ang nandoon. Pipahit na sana siya papunta sa pinto na pinasukan niya nang may tumawag sa kanyang pangalan. Hi! Bati niya sa nalingunang si Andrew. You look wonderful. Naroon ang paghanga sa mga mata nito. Nagbigay iyon ng kaunting lakas ng loob kay Vivian. But she needed tons of confidence tonight dahil mayroon siyang importanteng misyon na dapat ma-accomplish sa gabing iyon. Sana nga lang ay makaya niya. Thank you, kiming sagot niya kay Andrew. Laming-galinga siya sa buong lugar. Vivian, I'm sorry for ignoring you. Nagsisisi ako dahil hindi ko binigyan ang sarili ko ng pagkakataong mas kilalanin ka pa, sinserong paghingi ng paumanhin ni Andrew. She just gave him an understanding smile. Wala iyon. Pasensya na rin kung pineste kita sa kahahabol ko. Natawa ito, pagkwais sumeryoso. Sino ang hinahanap mo? Tanong nito. Your boyfriend. Nagkibit balikat siya.
Nasaan ba kasi ang lalaking iyon? Dumating na ba si Gio? Nagpatuloy sa paghahanap ang kanyang mga mata. Oo, sagot ni Andrew. Sige, hahanapin ko muna siya. Hindi na niya hinintay na makasagot pa ito. Naglakad na siya palayo para hanapin si Gio. Natanong niya ang binata at tumahip ang dibdib niya. Pero ang excitement na nadama ni Vivian ay naglaho nang makitang may kausap ito. Nagkubli siya at nakinig sa mga ito. I can see that you're playing with the campus princess, sabi ng babae. Is it true that she's good in bed? Megan, she's just a kid. Siya ba ang tinutukoy ni Gio? At saka akala ba niya ay mabait ang Megan na ito? Bakit parang walang respeto sa kapwa babae kung magsalita? You got her wrapped around your finger. You're amazing. I think the campus flirt really have it bad for you, the woman said. Inakbayan ni Gio si Megan at hindi pumalag ang babae. I liked you, Stace. Ikaw lang ang umayaw sa akin, maliwanag na sabi nito. Can you forgive me? Nagpout ang magagandang labi nito. I like you, too, Gio. So, yes, I'll be your girl. That was the final blow. Tumalikod na si Vivian. Tama na ang nakita at narinig niya. Talo na siya, para siyang sundalo na hindi pa man nakakapaghanda ay inambush na. Don't cry, Vivian, don't cry. But she couldn't stop her tears once she was outside the establishment. Parang siyang zombie na naglalakad sa kalsada. Walang patutunguhan. Ang gusto niya lang ay makalayo kay Gio. Siguro ang mga nakakasalubong niya ay naiisip na nababaliw na siya dahil sa lakas ng pag-iyak niya. Sa habal ng nilakad pauwi ay nasugatan ang kanyang mga paa. Her poor feet. Isinali pa niya sa sariling kalbaryo. Naluso ang make-up niya pero nakauwi naman siya ng ligtas kahit tuliro ang kanyang isipan. Pumasok kaagad siya sa kanyang silid. She put on her headphones. Pasalamat siya at wala siyang nakasalubong na kawaksi sa bahay. Hindi rin siya nakita ng kanyang papa at mama sa ayos niya kanina. Tulala pa rin si Vivian habang nakikinig ng tugtog. Naubos na yata lahat ng luha niya habang nilalakad ang daan pauwi kaya wala nang tumulo ngayon. Sana nga lang tinangay na ng luha ang sakit. Pero hindi, nasa dibdib pa rin niya at lalong lumalala. Kung may anesthesia lang para sa broken heart ay malamang bumili na siya. Malas niya dahil wala pang naiimbentong ganoon. Katulad ng ibang taong sawi ay kailangang pagdaanan at tiisin niya ang sakit. Nawalan siya ng gana sa lahat ng bagay. Hindi siya makakain ng maayos, ayaw niyang maligo at mag-ayos ng sarili. Hindi niya pinuntahan ang mga bata ng linggong iyon. Nagkulong lang siya sa kwarto niya. Hindi siya nakisaya sa pagdiriwang sa Foundation Week ng kanilang university. Wala na siguro siyang kasing putla dahil ilang araw na siyang hindi nasisinagan ng araw. Anak, ilang araw ng tawag si Gio. Hindi mo raw sinasagot ang phone mo. Lagi kang tulog pag pinupuntahan ka dito, sabi ng mama niya. Naroon ito sa kanyang kwarto. Alam nilang pareho na ayaw niyang harapin si Gio kaya tulog siya kapag pumupunta roon ang binata. Tiningnan niya ang cellphone at nakita niyang may 20 missed calls na nag-register para sa araw na iyon. She cleared it. Pagkatapos ay in-off niya ang gadget at ipinatong sa bedside table. Isinuot niya ulit ang headphones. Napilitang lumabas ng kanyang silid ang mama niya. Pero ang papa niya ang sunod na pumasok doon. Tinanggal ni Vivian ang headphones at inihanda na ang sarili sa paninermon ng ama. She had been preparing for this moment. Handa na siguro siya. What's wrong with you? Lunes na ngayon. Tapos na ang Foundation Week. Last week pinagbigyan kita, but you are going to school tomorrow, young lady. You are graduating this school year, Charlotte Vivian. Kinukonsinti ka lang namin noon, but this time ay hindi ko napalalampasan ang pag-iinarte mo. Her father must be really angry to speak to her like this. I'm just tired and I feel sick, pa. Sinabayan niya iyon ng drowsy look. Sana lang yumapekto pa iyon sa ama. It had been effective before. Stop using such tricks on me. Kilala kita, Charlotte Vivian. Alam kong may problema ka. I expected you to come out and solve your problem once you are ready. Pero nagmukmak ka lang dito. Hindi makakatulong sa'yo kung absent ka sa klase lalo pa at malapit na ang exams mo. I spoke with Auntie Irene. Payag siyang isama ako sa New York.
I'm sure magagawa ng paraan ni Lolo ang paglipat ko. Akala mo ba ganon kadali ang iniisip mo? Pinagbibigyan ka lang namin, Vivian, dahil akala namin ay magtitino ka rin. Hindi ko naman po sinadya na dumisan ang pangalan na inaalagaan ng pamilya. I never engaged in premarital sex pero nang lumabas ang balita na nagpalaglag ako ay kayo pa po ang unang nag-condemn sa akin. Kayo po ang nakakakilala sa akin pero mas pinili niyong paniwalaan ang mga usap-usapan na kumakalat, puno ng hinanakit na paliwanag niya. Tapos na iyon, hiha. Napatunayan mo nang mali sila. Ang gusto ko lang ay bumalik ka sa school at tapusin ang pag-aaral mo. Pa, kahit anong pilit niyo na bumalik ako sa pag-aaral, I just can't. I won't. She met her father's gaze. Sana maintindihan ng ama ang pinagdadaanan niya. Give me a good reason, Charlotte Vivian. Ginawa ko ang lahat ng iniisip kong magpapasaya sa iyo. Kumuha pa ako ng mag-aalaga para sa mga batang kinupkup mo. Gusto ko lang na maging masaya ka, hiha. Paano na ang mga bata kung aalis ka? I'm broken, pa, I really am. Hindi na niya napigilan ang pagtulo ng luha. Sa loob ng ilang araw ay hindi siya umiyak, pero napakagulhol siya sa harap ng ama. Paano ko sila aalagaan kung hindi ko maintindihan ang sarili ko? Can you take care of them for me? Aayusin ko lang ang sarili ko, Papa. Promise, babalik ako. Haharapin ko ang problema, ang responsibilidad, pero huwag muna ngayon, Papa. May mga bagay na hindi sila nagkakaintindihan. But at that very moment, she realized that her father was one of the persons that would pick her up when she could no longer stand. Ito pa mismo ang kumausap sa lolo niya para mas mapadali ang gusto niyang pag-alis. Wala siyang ibang sinabihan maliban sa mga magulang. Kahit sa malalapit na kaibigan ay hindi siya nagpaalam. Maybe time would heal her. Maybe time would help her forget.